Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Defense team ni VP Sara Duterte, handa kong iaakyat na sa Senado ang impeachment. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang mapatunayan sa Senate Impeachment Court na walang sala ang ikalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng kanilang legal team, nakahanda silang humarap sa magiging pagdinig sa impeachment case laban kay Duterte. Iginiit ni Powa na ang hindi pagsipot ni Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee ay ang pagpapahayag nila ng pagtutol sa naturang proseso na hindi na umano na ayon sa batas. Pero hindi umano ibig sabihin nito ay hindi na nila sineseryoso ang impeachment proceedings. Parte ng kanyang trabaho bilang vice-presidente, hindi po pwede tumigil ang trabaho ng vice-presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin ni Powa na hindi na nila ikinagulat ang resulta ng botohan sa Justice Committee ng Kamara kahapon. Sinangayunan din ito ni dating Senator Franklin Drilon at sinabing mabilis lamang nauusad sa plenaryo ang impeachment complaints. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Drilon na ito rin ang dahilan sa kanyang pananaw kung bakit hindi na dumalo ang vice-presidente. Ani ay wala nang saysay ang pagpepresenta ng ebidensya sa committee level dahil uusad lang din naman ito sa Senado. Pero paliwanag ni Drilon, sa Senate Impeachment Court mahihirapan magkaroon agad ng conviction kay Duterte. Ayon kay Drilon, kung ang titignan lamang ay kung sino ang mga kaalyado ng mga Duterte, mahihirapan ang Senado na makakuha ng 16 na boto na papabor sa paghahatol kay VP Sara. Sa tingin ko, assuming na yung pro Marcos and pro Duterte na sa side ng mga Marcos, boboto to convict, which is highly questionable. Kung boboto sila to convict, kulang yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang sinunod yan dahil magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, hindi mo malaman kung saan bumoto yung dalawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kinaruro na ni Zoldico, posibleng nasa Paris. Kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na may impormasyon ng pamahalaan na nasa Paris ang dating kongresista na si Zoldico, batay sa isang highly regarded diplomatic source, habang patuloy itong minomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa France. Ayon sa ulat, hiniinalang humihiling ng asylum si Ko sa France matapos siyang masangkot sa mga kasong katiwalian. Nahaharap siya, kasama ang 17 iba pa, sa kasong graft at malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y maanumalyang 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Sinabi ng kalihim na sensitibo ang usapin ng asylum sa ilalim ng regulasyon ng European Union, ngunit tiniyak niyang ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng legal na proseso upang maibalik si Ko sa bansa. Nauna rito, kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang diplomatic passport ni Ko noong December 2025, habang ang kanyang regular passport ay paso na mula pa noong 2022. Samantala, sinabi ng Malacanang na naghahanap ng paliwanag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit hiniling ng France ang pagpapalaya kay Ko mula sa kustodiya ng Czech Republic, na tinawag niyang very unsatisfactory. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.